Ang mga imahe ni Lord Jesus tulad ng Santo Niño at Nazareno ay hinahalikan, sinasayaw at niyayakap, pero hindi tulad ng Eucharistic bread sa misa na kapag elevated ay sinasabihan natin ng Panginoon ko at Diyos ko. Quick check, bakit tayo lumuluhod at sumasamba sa consecrated host sa misa? Pero hindi tayo dapat sumamba sa kahoy o ribulto ng Santo Niño at Poong Nazareno. Ito ang susi. Ang Eucharistia ay hindi larawan ni Jesus. Si Jesus mismo ang tunay na present. Pero ang mga imahe ay tulong lang para maalala at mahalin si Jesus. Kaya may dalawang salita tayong dapat linawin. Worship or adoration, na para sa Diyos lang, at veneration o paggalang, hindi pagsamba. Unang linaw, bawal ang idolatry. Hindi pwedeng gawing Diyos ang kahit anong nilikha, kahoy, ribulto, tao, pera o ideya. Ikalawa, hindi automatic na bawal ang lahat ng images. Sa Bible mismo, may pagkakataon na iniutos ng Diyos ang sacred images. Tulad ng cherubim sa Ark of the Covenant, yung bronze serpent ni Moses. Pero kahit may image, ang utos ay ito, huwag sumamba sa image. Ang pagsamba ay para sa Diyos lang. Official teaching ng simbahan, the honor paid to sacred images is a respectful generation, not the adoration due to God alone. According sa 2132 ng Catechism of the Catholic Church. So, kapag humahawak o humahalik ang tao sa Santo Niño o Nazareno image, ang target dapat ay si Jesus, hindi ang kahoy. Hindi daw sinasamba yung image. Nakita ko nakatingin ka sa imahe ng Poong Nazareno. Tapos kinakantahan mo, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Okay, sige, dahil flat ako. Basta na yung importante dito ay sinasamba ka namin. Tapos nakatingin sa imahen, di ba? Diyan na yung papasok itong Catechism of the Catholic Church 1232 na the movement toward the image does not terminate in it as image. It tends toward that whose image it is. Nakatingin ka nga sa imahen, visual aid yun. Pero, yung nasa isip mo at puso ay si Kristo mismo. Yung magandang example dito ay yung video call. For example, pag may hinalikan ka na mahal mo sa video call, hindi ang screen, AMOLED or pixels yung target ng emotion at expression mo, kundi ang tao sa likod ng electronic device. Tama? Ngayon, bakit iba ang Eucharistia? Kasi sa Eucharistia, hindi lang tanda o reminder. Ito ay tunay na presensya ni Kristo. According sa Catechism of the Catholic Church, 1374. Sabi ng simbahan, sa Most Blessed Sacrament of the Eucharist, the body and blood, together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, is truly, really, and substantially contained. Kaya kapag sumamba tayo sa Eucharistia, hindi ito pagsamba sa tinapay. Pagsamba ito kay Jesus na naroon. Pero, teka, mukhang tinapay pa rin. Ano ang ibig sabihin ng nagiging katawan ni Kristo? Turo ng simbahan, sa consecration, ang substance ng bread and wine ay nagbabago tungo sa body and blood ni Kristo, habang ang appearance, hugis, lasa ay nananatili. Kaya mas accurate sabihin, hindi tinapay na may Jesus, kundi si Jesus na mukhang tinapay dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa sakramento. Sa Bible, Luke chapter 22 or Matthew chapter 26 or Mark chapter 14 verses 22 to 24, noong huling hapunan, hindi sinabi ni Jesus, "This symbolizes my body." Sinabi niya, "This is my body. This is my blood." At paulit-ulit ito sa unang simbahan.
Whoever eats the bread or drinks the cup in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. Sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. Kung symbol lang ito, bakit magiging guilty of the body and blood of the Lord ang paglapastangan? At si Jesus mismo nagsabi, "My flesh is true food, and my blood is true drink." Sa John chapter 6 verses 51 to 58. Ngayon, bakit kaya effective ang salita ni Jesus? Dahil si Jesus ay ang Word of God, ang Diyos na nagsasalita at lumilikha. Si Jesus ang salita ng Diyos. Mute or pipi ang Diyos kung walang salita. Lumilikha ang Diyos sa pamamagitan ng salita. Ang salita ay naging tao, si Kristo Jesus. Sa John chapter 1 verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa Book of Genesis, ang Diyos nagsalita, "Let there be light," at nagkaroon ng light. Sa misa, si Kristo rin ang kumikilos sa pamamagitan ng kanyang salita. Turo ng simbahan, by the consecration, the transubstantiation of the bread and wine into the body and blood of Christ is brought about. Kaya ang "this is my body" ay hindi lang impormasyon. Ito ay salita na ginagawa ni Kristo ang sinasabi niya, kasama ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dito rin natin makikita ang practical na challenge sa atin. Kung si Jesus ay totoo sa salita niya, dapat tayo rin maging responsible sa salita natin. Disclaimer, hindi tayo Diyos, hindi tayo lumilikha ng reality tulad ng Diyos. Pero may tunay na epekto ang salita natin sa puso, isip at direksyon ng tao. Sa James chapter 3 verses 5 to 6 and Proverbs 18:21, the tongue is a fire. Isang pangungusap pwedeng magpaangat ng loob o magpabagsak ng tao. Halimbawa ng salitang nagbibigay buhay. Ang ganda mo. Salamat sa effort mo. May pag-asa ka. Mga encouraging words. Halimbawa ng salitang pumapatay ng loob. Wala kang kwenta. Hindi ka aangat. Hindi ka mamahalin ng Diyos, which is hindi totoo. Mga cyberbullying. Sa Katoliko, hindi lang bawal manira, kailangan din magbuo to create life. Let no evil talk come out of your mouths, but only what is useful for building up, according sa Ephesians chapter 4, verse 29. Balik tayo sa Eucharistia. Dito, adoration or worship dahil si Jesus ang naroon. Sa mga images or imahen, veneration dahil tumuturo lang ito kay Jesus at sa mga banal. Kapag nasa simbahan, lumuhod at sumamba sa Eucharistia, igalang ang images at iwasan ang superstition na parang may magic ang mga imahen o rebulto. At kung devotion mo ay Santo Niño o Nazareno, gawing daan papunta kay Jesus, Mass, confession, charity, hindi lang ritual. Panghuli or conclusion, ang pinakamalinaw na dahilan kung bakit sinasamba ang Eucharistia ay simple. Kung naroon si Jesus, natural ang sumamba. Ang Diyos Ama mismong nag-utos nito sa Hebrew chapter 1 verse 6. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. At ang pinakamalinaw na dahilan kung bakit hindi sinasamba ang rebulto ay simple din, kahoy iyon. Ang honor ay dumadaan sa image papunta sa taong inilalarawan. Sana kapag matapos ang video na ito, mas confident ka. Kapag may nagtanong, sumasamba ba kayo sa kahoy? Ang sagot, hindi. Sumasamba kami kay Jesus sa Eucharistia. Ang mga imahen ni Jesus tulad ng Nazareno at Santo Niño ay nagpapa-excite lang sa amin na mas manggigil kaming dumalo sa banal na misa para makipagniig sa Kanya. Yan lang at maraming salamat.
libre ang content na to, walang gatekeeping. So, kung hindi naman masama, paki-follow, like, and subscribe sa ating page. Paki-share na rin para sa mga nangangailangan ng ganitong maritesical education sa mga kapwa Katolikong Kristiyano.